What? You think I killed her? Eh, ano ginawa mo kung hindi? Sabihin mo sa akin kung ligtas siya. Well, guilty siyang napaiwas ng paningin. She was annoying and didn't let go of Giselle, so I kinda locked her up in our secret hideout. But don't worry, Ramil always give her food so she'll survive. Zach! Pinaghampas ko siya. She's my best friend. Nung nagugutom ako, siya lagi nagbibigay sa akin ng pagkain, kahit wala na rin siya makain. At saka inalagaan niya si Giselle ng mabuti. How dare you lock her up? At saka ano to secret hideout? I'm sorry. Tatawagan ko na si Ramil para pakawalan siya. Wait. Did you just told me, ginugutom ka ron? Huwag mo nang ibahin ang usapan. Dalhin mo siya sa akin ngayon din. Paggalit at alala kong utos. Hindi naman siya sinaktan o pinagkaisahan, no? Of course not. Nanindigan niyang tanggi. Nakakulong lang siya doon. Sa secret hideout? Kulungan ba yan ng mga kaaway niyo? Well, kind of. Hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. There's a prison therefore, you know. Nasa pukuan ako. Oh no, Helena. She's alive and well. Don't worry. Teka, bakit hindi natin pag-usapan ng ginawa sa'yo ni Landers? Nandilim ang paningin niya. Soon, he'll be tortured in that same prison of... Yeah, you know. Mariin ako napapikit at napabuntong hininga. Zach is really ruthless. Napailing-iling ako sa ugali ng aking asawa. Audrey, pabuti naman buhay at ligtas ka. Halos iyakan ako ni Helena sa unang beses na pagkikita namin matapos ang halos kalahating taon. Salamat buhay ka. Hindi, salamat at buhay ka. Naiiyak ko rin ng pagyakap sa kanya na mahigpit. Totoong natakot ako sa isiping may ginawa ng masama sa kanya si Zach. The worst of all is if she gets killed. But thankfully, my husband didn't bring me down. Kumusta ka na? Sabay naming tanong sa isa't isa at parang mga tanga na sinusuri ang kabuuan ng isa't isa. Pareho kaming nakahinga na maluwag na makitang walang kahit anong galos o sugat ang natamo sa katawan. Si Helena ang nag-aalaga kay Giselle noong mga panahong lumalaki na nang lumaki ang mga pagtatalo at away namin ni Landers. Sa kanya ko madalas tinatago ang anak ko na hindi nalalaman ng lalaking yon. Malaki rin ang pasasalamat ko na naroon siya, dahil kung hindi ay malamang sa malamang ay ilalayo sa akin ni Landers si Giselle at kung ano magawa niya sa inosenteng anak ko. Ikaw ang kumusta ha? Hindi ka naman ba nila sinaktan? Ano nangyari sa'yo? Puno pa rin ang pag-aalala kong tanong. Sunod-sunod siyang umiling-iling. Huwag akong intindihin mo dahil ayos na ayos lang ang lagay ko. Wala silang ibang ginawa sa akin kundi ang ikulong doon. First time ko makapagpahinga ng ganung katagal na hindi pinoproblema ang pagkain. Ang hayahay ko doon eh. Ikaw ba? Nasaan si Giselle? Ayos lang ba siya? Hindi naman siya sinaktan ng lalaking ng kidnap sa kanya, diba? Muli na naman akong nakahinga ng maluwag sa sinabi niya at agaran ding tumango-tango. Nasa mabuti na kaming lagay ngayon, Hal. Hindi mo na kami kailangan pang alalahanin. Maraming salamat sa halos pagbubuwis mo ng buhay para sagipin siya. Ganoon na lang ang pagpapakawala niya ng maluwag na hininga habang napapakapit sa kanyang dibdib. Salamat sa Diyos kung ganon. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay ko at may pagkaatubili akong tinignan. Narinig ko mula kay Ramil na asawa mo nakakatakot na lalaking yun. Totoo ba yun? Oo, niloloko lang ako ng Ramil na yun. Ano, maayos bang trato niya sa'yo? Hindi ka naman ba niya pinagmamalupitan? Sinsero ako napangiti at hinawakan din ng kamay niya pabalik. Sa loob tayo mag-usap, sasabihin ko sa'yo lahat. I know Helena is someone I can trust. Pareho kaming nagdildil ng asin sa ibang bansa para lang mabuhay. Dahil isa rin siyang OFW at gano'n na lang siya kung kawawain ng mga amo niya. Naging comfort zone namin ang isa't isa at nasanay kami sa pagkukwentuhan ng aming karanasan kung kaya't lumalim na rin ang mga alam namin sa isa't isa. Hindi rin ako nag-alinlangang ipaliwanag at ikwento sa kanya ang mga nangyayari. Sa huli ay naliwanagan siya at halos bumaha ng luha ang mga mata niya. Deserve mong itrato na maayos, Audrey. Sa sakit na pinagdaanan mo sa Landers na yun, deserve mong maging masaya. Tama. Pagsasang-ayon ni Freya na siya ring nakikinig sa usapan naming dalawa.
Deserve mo po ang isang Zack sa Avedra. Hindi ko maiwasang mapatawa. Tumataba ang puso ko sa mga naririnig mula sa kanila. Ang akala ko nga talaga may mangyayari na masama sa inyong mag-ina. Grabe, halos ba umutin ako gabi-gabi dahil sa iba't ibang mga senaryong pumapasok sa isipan ko. Pagkukwento pa ni Hannah. Hindi ko matanggap na nakuha nila sa akin si Dozelle. Natatakot ako sa kung ano na lang ang magawa mo sa akin sa oras na malaman mong hinayaan kung dukutin nila ang anak mo. Kahit pa sinabi ni Ramil na nasa mabuti kayong pangangalaga, hindi pa rin ako mapirme. Ang akala ko nga rin ay katapusan ko na dahil kinulong nila ako doon. Sabi ko talaga, makikipagpatayan ako makatakas lang. Mabuti na lang wala silang ginagawang masama sa akin hanggang sa dinala ako dito. Grabe talaga ang kabog ng dibdib ko. Natutuwa ako sa pagkukwento niya. Halo-halo ang mga emosyong gumuguhit sa isipan niya at mararamdaman mo na iyon talaga ang mga nararamdaman niya noong mga oras na yon. Lalo na't sinasabayan niya ng pag-aksyon ng bawat salita niya na maging si Freya ay nadadala sa pagkukwento niya. Pero alam niyo, sa tanang buhay ko, first time makapagpahinga ng katawan ko ng ganong katagal. Pakiramdam ko nga fully charged na ako, sobra-sobra pa. Pati si Ramil nagtataka sa akin. Kasi yung bilangguan na pinaglagyan ko doon, marumi at puno ng mga alikabok pero nagulat siya dahil pagpasok niya biglang kumintab dahil nilinis ko pati kasulok-sulukan noon. Humalakhak siya. Naantigan tainga ko at agad na nakaisip ng tukso. Simula nang dumating ka, bukang bibig mo si Ramila. Di ba, Freya? Napansin mo yon? Agad siyang sumang-ayon. Opo ate, sino ba yung Ramil na yan? Si Ramil, number 1 na tauhan ni Zack. Nangisi kong tugon. Sabi ng asawa ko, si Ramil daw palagi nagbibigay ng pagkain kay Haldon eh. Hala siya, may issue ka Audrey. Nahampas niya ako sa braso. Huwag kang ganyan ah. Ano bang mali ko sa iba eh, yung lalaki yun lang naman talagang bumibisita sa akin doon para magbigay ng pagkain. Malamang siya lang makikilala ko. Nakakainis nga yun eh, napakaloko-loko. Tinatawanan niya lang ako tuwing nagwawala ako. Bago nga pumunta dito, niloko pa niya ako na itatapon na raw ako sa bangin kaya grabe ang kaba ko. Nung malapit na, sa kanya lang sinabi na ikaw ang pupuntahan namin. Isipin mo yon? Hindi maipinta ang mukha niya. Kulang na lang ay mag-isa ang kilay niya dahil sa pagkakasalubong noon. Alam mo po Ate Halina, sa ganyan nagkatuluyan ng mga magulang ko. Hoy, ikaw talagang bata ka. Kilabutan ka nga sa sinasabi mong yan. Nangilabot siya. Kapag ikaw nasa sitwasyon ko, baka isumpa mo pa yung lalaking yun. Ang sadisto ni Ramil, no? The more na natatakot ka, the more na matutuwa siya. Kung hindi ko lang alam na may hawak siyang baril, malamang binatukan at pinagsasampal ko na yun. Kahit na gusto kong seryosohin ang nararamdaman ni Helena, ay hindi ko pa rin maiwasang mapatawa dahil sa paraan ng mga pagtalak niya. Hindi nakakadagdag ang isiping kalog siya na nalagay sa seryosong sitwasyon. Kung kaya't nakakatuwang pakinggan ang mga baon niyang kwento. Halos hindi naman tatlo na malayan ang oras sa halo-halong emosyong pagkukwentuhan ng aming mga karanasan. Kung hindi pa ako bawiin ni Zack at Dozelle ay magdamagan kaming nasa ganoong posisyon. I'm happy that I get to form a little circle with people who I know I should trust, leaving behind those who would only deceive me. To Raquel and Landers, they must prefer their bullets well, because their lives are yet to be ruined. Are you so happy with your friends that you're forgetting about me now? Bungad sa akin ni Zack. Pagkatungtong ko pa lang sa aming bagong kama, hindi ko maiwasang matawa na nahiga sa ibabaw niya. Anong kaaratehan yan, Zack? What? Kasama mo sila simula umaga hanggang gabi. Your son and I need attention too. Hala siya. Napadamdam ako. Araw-araw at gabi-gabi naman tayo magkasama sa kama, arte mo. Makon tatanggalin ng pang-itaas niyang pajama nang takpan niya iyon gamit ang dalawa niyang braso. Nakalabi akong tinitingnan. Oh, bakit? Katawan ko lang gusto mo sa akin eh, hindi ako. This is off limits tonight. Natatawa ako napaawang ng labi. Ang kapal, ikaw na nga tong pagsisilbihan ngayong gabi, ikaw pang aayaw. Inisimiran niya ako bago ipinikit ang kanyang mga mata. Stop disturbing me now, inaantok na ako. Abot-abot ang tainga akong pigil na matawa sa kanya habang hindi makapaniwala siyang pinapanood na magpanggap na humihilik. Dahil kabubukas lang namin itong bagong bedroom naming dalawa, pero mukha pa yata naghahanap siya sa akin ng paglalambing at panunuyo
Napailing-iling ako at saka ibinaba ang aking tuon sa kanyang pang-ibabang katawan. Diretso kong hinubad ang pang-ibabang pajama niya hanggang sa kaduluduluhan ng kanyang talampakan, dahilan upang matira na lamang ang kanyang itim na boxer. Napamulagat siya ng may mata at bahagyang naibangon ang katawan niya. Hey, I told you my body is off limits tonight. Hindi mo naman in-specify. Hinarangan mo lang ngayong itaas mong katawan, hindi naman tong baba. Pinaningkitan niya ako ng mga mata. That's common sense. Mahinang common sense ko. Put back my pants on. Too late. My wife is so stubborn. I couldn't handle her. Sumusukong niya. Fine. Para pa siyang napipilitan na pumayag sa gagawin ko. Halatang halata naman na sa paraan pa lang ng kumikislap niya ang mga mata kung gaano niya ito kagusto. Napupuno ng silakbo ng damdamin ang paraan namin ng paghalik sa isa't isa. Parehong maingat subalit puno ng pananabik at parehong ayaw bumitaw. I am very grateful that someone like Zach loves me and was willing to sacrifice to have me in his life. What else could I wish for? Kumpleto na rin kaming pamilya at nasa iisang tahanan. Ang kulang na lang ay palayasin ng tuluyan ng mga anay. Hindi na ako makapaghintay. Kinaumagahan ay matitining na mga sigawan na mga bumungad sa akin. Kaya naman ang karga-karga kong si Dazel ay agad na napayakap sa leeg ko na mahigpit. Ano nangyayari dito? Umalingaw-ngaw ang galit ngunit mababa kong boses sa paligid na ikinatigil nila. Hindi ba't mahigpit kung pinag-uutas na bawal ang pag-aaway at pagbubulyawan dito sa loob? Tinaliman ko ng mga masasamang titig sina Davina, Baby at Elsa. Kaagad namang nagsipaglapit sa gilid ko sina Helena at Freya. Lahat sila ay gutay-gutay ang mga buhok at lukot-lukot ang mga uniformeng suot. Audrey, bakit ganyan mga ugali ng tatlong babae yan? Tama ba namang pagchismisan kayo mag-asawa mismo sa loob ng pamamahay nyo? Kung ano-anong mga pinagsasabi? Pasensya na pero nakakainis kasi. Ang sarap paghahambalusin ng mga mukha. Alam ni Hal na may trauma sa mga malalakas na ingay si Dazel. Kaya naman kahit mukha na siyang gigil na wari gustong bumulalas, ay hinihinaan at binababaan pa rin niya ang tono ng boses niya. Chismis? Sa tingin mo ba'y chismis lang yon? Ikaw na bagong salta dito, sip-sip ka pa talaga sa senyorita na yan. Palibhasa, wala kang alam. Yung babaeng lang naman na yan ay pinagsasabay-sabay ang dalawang lalaki. Walang kahihiyan. Ang lakas pang umarte na akala mo kung sino rito sa loob. Palibhasa, pinapaboran niya mga kalandian niya. Nagsama pa ng anak sa labas. Sumusobra ka ng babae ka? Akman susugod si Helena dahil sa pagkapiko ng agaran ko siyang mapigilan. Ang bastos kasi ng ugali. Buhati mo si Dazel. Pinasa ko sa kanyang anak ko. Ako ang sumugod kay Davina upang malakas na ipatama ang aking palad sa kanyang pisngi. Umalingaw-ngaw ang tunog noon sa buong paligid at ramdam ko rin ang latik ng pagkakasampal ko sa kanya. Napabaling sa kabilang gilid ang ulo niya at nagugulat doong napahawak. Simula sa araw na to, wala ka ng trabaho. Wala kang matatanggap na anumang sahod o pera mula sa amin. At sisiguraduhin ko ring mahihirapan ka makahanap ng ibang trabaho, Davina. Nalukot ng husto ang mukha niya. Wala kang karapatan para gawin yan, Audrey. Muli na namang lumandas ang palad ko sa pisngi niya. Sinabi ng bawal na bawal ang sumigaw sa mansyon to, bobo ka ba? Napakakapal talaga ng mukha mo. Isa ka lang namang malanding kadad-karing babae. Ano ka ba ngayon, kundi dahil kay sir? Ang matapang niyang mukha ay bigla na lamang tumiklop na bahira ng matinding takot. Napalingon agad ako sa aking likuran. Naroon na nga si Zach na may blankong ekspresyon sa mukha. What a vulgar choice of words you got there. And still so early in the morning. Lumapit siya sa akin na may hindi pang karaniwang ngiti sa labi. That's it, wife. Let me handle them in the future, okay? Automatiko ako napalunok sa malambing ngunit nakakakilabot na tono ng kanyang boses at madilim na aura ng kanyang itsura. Okay. Napakamot ako sa aking ulo. Just don't be too harsh. Lumawak ang ngiti niyang yon. How can you be so kind? Zach's face right now screams violence. Lalo pat halos kagigising lang din niya. Don't worry. Leave this matter to your husband. Binalingan niya ang tatlong maid na natatakot na nakatingin sa kanya ngayon. All of you are dismissed.
Wait for Ramil to call for you. Opo, sir. Nagmamadali at nag-uunahan sila sa pag-alis. Kung si Ramil ang susundo kina Davina, there's no way Zack will not be harsh. Well, it's not like I'm kind enough to stop him. I have already experienced hell enough to even pity them. Showbiz happenings. Kumakailan lamang ay nagtrending ang one-on-one interview ng aktor na si Landers Maxwell kasama si Mami Vic, kung saan ibinahagi niya ang dahilan ng pagkawala sa showbiz industry sa halos 3 taon. Anya ay kapiling na niya ang veteranang aktres na si Audrey Laurel bilang isang couple na mayroong isang anak na lalaki. Matatandaan na pareho silang nawala sa loob ng 3 taon, kung kaya't ang mga fans ay muli na namang nabuhay ng amin iyon ng aktor. Subalit, kumakalat ngayon ang iba't ibang kuha ng mga videos at pictures ng veteranang aktres na si Audrey Laurel kasama ang naturang lalaki na walang iba kundi ang full-time businessman and billionaire, Zack Saavedra, kung saan sila may intimasyon na naglalakad sa mall kasama rin ng isang batang lalaki na sabi pa ng iilan ay siyang anak nila Audrey Laurel at Landers Maxwell. Kaya pala siguro nagbubunga nga na naman si Davina dahil may napanood na naman siyang issue ko. Napapailing kung saan matapos panoorin sa YouTube ng aking cellphone ang viral na balitang yun na naere lamang kagabi. Have you already scheduled an interview with the one you're talking about? Tanong ni Zack. Interview kay Mami Vic? Dana, alam mo bang pinakanselan niya ang naunang nakaschedule ng interview para sa show niya? Para lang isingit ako? Ganun niya ako kung gusto. Well, that's good. At least, hindi mo kailangang maghintay ng matagal. It's good that you speak your side earlier than later. Kaya nga, kasi feeling ko lalabas dyan eh. Nangangaliwa ako kapag tumagal-tagal pa. Yeah, and that asshole would play the victim card in the media. Here, open your mouth. Isinubo niya sa akin ang hiwa ng pancake na agad ko ring kinain. Me too, Papa! Lumangan agad si Dizelle at nagpapasubo din ng pancake habang nasa kandungan niya. Here, brat. Binibaby mo masyado si Dazzy, ha? What? He's still a baby though. Isn't that right, son? You're a baby. Tumangot-tango naman itong anak ko, natutuwa sa kanyang papa. Boss, pare-pareho kaming napaintag, lalo na si Dizelle nang bigla-biglang pumasok si Ramil sa dining room at nag-ingay. How rude, Ramil! Istrikto at pagalit agad ni Zack. Sinamaan niya ng tingin ng lalaki. What are you so excited about? Natakot mong anak ko ah. Ay, sorry po. Akala ko kasi ikaw lang ang nandito, boss. Puno ng paumanhin niya akong binalingan at napapakamot pa sa batok. Sorry, Ma'am Audrey. Sorry, Dizelle. Masyado ako nadala ng emosyon. Ngumiti ako. Bakit? May nangyari ba? Nasa akin ang tunay na DNA result. Ipinakita niya ang isang envelope. Agad na nagliwanag ang mukha ko. Patingin. Amin na. Pinalapit siya ni Zack at kapag kuwan ay natanggap ang papel. Mas nagliwanag pa ang mukha ko sa resulta. Nakakahinga ako ng maluwag na napatungga ng juice. Told you, he's your son. Pagmamalaki ko pa kahit na alam kong naniniwala naman siya. Ganoon na lang din kaganda ang mukha niya na humalik sa aking noo. Thank you. I love you so much. Saka naman siya humalik din sa noo ni Dizelle na walang malay sa nangyayari. Thank you, son. Dali, tanungin niyo bakit unmatch ang unang DNA result. May pananabik pa na pagsingit ni Ramil. Hindi pa namin natatanong ay sinagot niya na kaagad. Boss, hindi ba sabi ko sa'yo mayroong nagtatangka sa buhay ko? Pati yung sasakyan ko inaambush. Kailangan mo ng mga alam dahil sangkot dito si Landers Maxwell. Ang labo ng agenda niya dahil alam niyang nasa atin na ang bata pero imbes na si Dizelle ang itarget niya makuha, ay ayaw niyang ipaalam ang pagkakakilanlan nito. Hindi ko alam anong klaseng trip meron ng lalaki yun. Ako lang nang ako ang pinapatahimik. Pinilit kong iproseso ang paliwanag ni Ramil. Napalunok ako. Landers must have been powerful enough to even change and fake the DNA result. Ano ba talagang paka niya? Napabaling ako kay Zack na siyang may madilim na mukha. No, that asshole has connections with Saavedras. He's using our resources and powers against us. And the one lending him power is none other than Raquel. Napakurap-kurap ako.
Sa ganitong klase ng laro sa kapangyarihan, wala talaga akong kaalam-alam. Anong gagawin natin, boss? Go get your revenge. Ambush him back, but don't kill him just yet. Ilang oras matapos niya sabihin iyon ay napabalita ang pagsabog ng kinikilalang sasakyan ni Landers. Unfortunately, he's lucky enough to survive and is reportedly in good enough condition for a fatal blow. Heto literal na nahulog ako sa kama nung bigla akong tinawagan ng bago nating makakasama ngayon sa interview with Mami Vic.